tol, paalala lang, ang mga opinyon, kalokohan at kwentong maririnig nyo dito sa podcast na to ay mula sa aming mga host at bisita lamang. Hindi ito dapat gawing basehan ng buhay, school project o rason para awayin mo mama mo. Para lang ito sa kwentuhan, tawanan at konting kalat na opinyon. Kung may matamaan, wala kaming pake sa feelings nyo. Joke lang, walang personalan, kwentong barkada lang. Pagod ka na ba? Sandali lang, may kwento ka ba? Halika maupo muna, tawa man yan o kalokohan, ayos lang yan, walang husgahan. Dito sa Kada Kwento Podcast, dito sa Kada Kwento Podcast. Yo, magandang araw sa inyong lahat. Kami ang Last Row Media. Ako si Tiny Montana. Gabra. Maricar. Chris Delano. At ang guest natin for today's episode, kahit ayaw na namin, Jipri. Jipri. Ayun, nasan tayo ngayon? Nandito tayo sa magandang lugar ng Teka. Bago mo sabihin yan. Nanonood kayo. Sorry, Besh. Lagi ko nakakalimutan. Nanonood kayo ng season 2 ng Kada Kwento Podcast. Yeah. So, ayun. Nandito kami sa napakagandang lugar ng The Shaft. corny sorry talaga ni Maricar. Kahit kailan, badi ka. Sorry. Wala kaming lugar. Nandito kami ngayon sa the best billiard cafe in Marikina City. Ito ang The Shaft Billiards and Cafe. Mm-hmm. Aha. Tapos hindi lang bilyaran na talagang mga high... Tol, alam mo ba yung table nila? Ang gumawa talaga ng table nila si Efren Bata. Si Efren Bata nagkatam niyang mga lamesa na yan. Sinukat ng mano-mano. Pero kidding aside, isa to sa napakagagandang... hindi naman nila i-claim na the best billiard In Marikina kung hindi eh. Nakita mo yung mga table, tol. Modern, no? Hindi lang basta siya yung nabibiling branded, tol. Customized yan according sa owner. Andito kami sa The Shaft Billiards and Cafe. Ito yan. Ito yan. 3, 2, 1. Classmates, saan natatagpuan yung shaft nyo? 30 Aquilino Street, Marikina City. Dito lang yan sa gilid ng engineering. Marikina City Engineering. Oo. Engineer, ang tawag dyan? City Engineer's Office. Yan, basta ganon. So, ayun. Tol, tanginan, sarap din ng mga pagkain. Nakita nyo ba? Ito yan. Wala na pinakita na eh. Ayun nga. Ito yan. Gusto mo? Sablay. Napakita na pala. Tsaka maganda dito sa location nila, corner lot. So, hindi sila mamamroblema sa parking. Totoo. Napakaluwag ng parking. Napaka-pogi ng mga may-ari. At saka, yung ano nila. Tol, nakita mo ba yung interior? Oh. Parang kang nasa food court or parang kang nasa... Parang hindi siya normal na bilyaran. Ganda. So, tama na. Baka ma-regular ako. so, kamusta? Ano pag-uusapan natin ngayong araw? Ay, by the way, gusto ko lang pala magpasalamat syempre sa Maono Philippines sa pag-sponsor sa atin ng napakaraming microphone. Ay, oo nga pala, no? No? Tignan nyo yung mga mic Talaga namin naman. ngayon. Tsaka hindi lang ito yun. Ito ngayon, 5 tayo. 5, oo. Pero ang pinadala sa atin, 6. 6 na mic. So, pwede pa tayong mag-guest pa. Oo, sobrang powerful nitong mic na to. Pwede nga rin tong wireless alam mo ba? Talaga ba? Oo, tignan mo. Ito yan. 3, 2, 1, bang! Grabe din talaga yung wireless capability nitong Maono na to. Tignan mo, low check. Tignan mo, walang kable, Walang, kahit mag-recording ka sa bundok. Ay talaga. Lalayo pa ako. Ha? Mas lumabas pa ako eh. Hindi na mukha Mike. Oo nga, no? Di ba? Di ba, B1? Ikaw, B2. Pero okay, maganda yung quality, Tsaka siya, syempre nagkataon lang na mas preferred natin na kay XLR. Yes. Just for the aesthetic na, alam mo Pero yun. sa inyong mga... Normies. Pero sa inyong mga casual content creator, pwede nyo siyang gamitin actually kahit nasan. Pwede kayong, kung nagpa-podcast kayo, gamit lang yung mga cellphone nyo, pwede nyo tong gamitin. Di ba, Gab? Yes. Ang ganda eh kasi pwede sa cellphone eh. Yes. No? Pang vlog. Meron siyang receiver. Check out nyo, Maono Philippines. Nasa Orange app yan or nasa page nila. Check out nyo. Napaganda nitong Maono microphone. PWD-W200 or PD200. Basta something like that. PD200W. Yeah, yun. Napaghalo-halo ko lang.
So ayun, kamusta guys? It's been a while. Yes. Yung lagi sagot, yes. Yung mga bilyaran ngayon, iba na eh. Aircon na. No? Dati, no? Yung Dati mga- asiman eh. Asiman eh. San Mateo, nasapak pa ako. Gangsta buhay din talaga ni Gab, no? Hindi Gangsta. naman. Gangsta. Naalala, kaya ayoko sa bilyaran kasi dahil magulo talaga eh. Aha. Pero ngayon, tignan mo naman. Buji lahat. Ikaw, Jeffrey, may Buji lahat. bilyaran ba sa inyo? Oo naman, grabe ka naman. Hindi, tinatanong ko lang. Anong Oo, klase? meron. Mga ganito rin o asiman? Asiman. 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 Kasi maraming bilyaran na asiman, pero wag ka. Hindi sa inaano mo yung mga asiman na yun, pero kadamihan ng doon galing. Sa Yes. yung mga magagaling puta. Wala ka bang ibang alam sabihin kundi yes? Hindi kasi syempre sumasang-ayon ako, nag-agree ako. Nag-agree ka ba? Kanina Nag-agree ako. yes. Tapos kanina, yes. Tsaka okay pala na may ganitong stand, no? At least hindi siya Actually, may nakakangawit. stand naman kasi tayo ng mga nakaraan. Tas Nakakatamad na kasi, ang bigat nun. Ito ngayon, mas preferred ko siya. Totoo. Basta may lamesa. Totoo. Siyempre. Kasi may mga shoot tayo na mababa yung lamesa, minsan Totoo. wala. Totoo. Totoo. At least ganito, takin na. Diba? Yan, ganyan. Pero ang baba, kaya kailangan ko pa rin bitbitin eh. Ako, magli-lean forward na lang Ako ako. na naka-lean forward daw. Anyway, so anong mga nakalinyang pag-usapan natin ngayong araw na to? Ano ba ng mga nangyayari ngayon? Sabi kasi ni attorney kanina, ano yung sabi ba, attorney? Pag-uusapan talaga natin yun. Hindi. Sasabihin ko nga yung sinabi mo kanina na kung magde-date ka ba dito sa bilyaran eh. Hindi. Hindi, Ako? si Gab yun. Si Gab pala Si Gab yun. Diba? Hindi. Bakit ako may pag-date sa bilyaran? Hindi nga ako marunong magbilyan. Paano kung nagkataon yung i-date mo, magaling magbilyar? Tas Magbilyan siya talagang mag-isa. trip niya. Ako paayain niya, hindi nga ako marunong. Hindi, paano kung kunwari nga, gusto niyang mag-explore kasamahan siya sa trip, samahan mo siya sa trip niya. Siguro ganun. isang beses lang. Sige, Sabagay. bibigyan. Pero hindi yung hindi yung... Pero pagka kasi, pag niyaya ka ng babae sa bilyar, parang pinapahintulutan ka niyan, sumargo. Oo. Hindi, kasi parang may mga... Gagawin mo. Ano ba gagawin mo dito? Kasi for example, Sasarguhin yun. may mga couple talaga na gustong maka-experience na, kunwari, magkaiba kayo ng trip ng partner mo. Gusto niyang pa-experience sa'yo yung trip niya, tapos papa-experience mo sa kanya yung trip mo. Pero pinakang wild na nakita ko lately, yung dalawang couple na umakyat dun sa Empire State. Ay, may Ay, flag. oo, kahapon, nag-propose. Ano yun? Sa Nung US isang yun araw eh. yun. Ay, isang araw. Hindi lang siya pala. basta nag-propose. Nagbandera siya ng isang Statement. statement na yung banner niya parang about peace, world peace, something like that. Nakalimutan ko yun. Pero Mismo hinuli sinabi. sila eh. Derby peace. Hindi. Hinuli sila. The love of, let the Begin. power of love, when the power of love overcomes the love for power, the world finds peace or knows peace. Nakalimutan yung exact words Parang na yun. with great power comes with a great great responsibility. Pero maganda yung statement nila. Kasi napaka-imposibleng hindi manotice ng mga tao. Kasi, kasi mo Pero ba naman alam Empire mo, State? para sa akin, hindi yun yung original goal ng lalaki. Feeling ko, ginawa na lang nila yon para just to provide statement. Pero talagang gusto ng lalaki mag-propose. Hindi, meron silang Wild, parating na documentary sa Netflix. Oh, so promotion. Possible. Lalabas ng July 19. Ayos. Wild, Kasi wild. kumbaga, ang pwedeng, attorney, anong pwede ikaso doon? Public disturbance? Hindi applicable sa Pilipinas yun eh. Hindi, alam ko nga. Pero kung sakaling ganun, sa tingin mo, Oo. general law tayo. We're talking Oo. about in general. Anong pwede ikaso doon? Ayun, public disturbance. Public Tapos, disturbance. di ko alam kasi yung provision ng batas nila eh. Hindi, halimbawa nga, dito sa Dito. Pilipinas ginawa. Sa Pilipinas, Oh. Ayun talaga, yung okay din. Okay. Hindi, at least na alam mo, di ba? oo, pero tol, pero kasi tol eh, tawag dito, ayun, Okay. Alright. Hindi, at least malinaw. pero At least, Malinaw pa eh, no? iniisip ko kasi yung exact na exact na provision para sige, para na sa lang. specific in na general na lang. law. Feeling ko public disturbance. Kasi unang-una, or bukod doon, let's say, ang tawag doon, yung trespassing, let's say, doon sa property. Pwedeng ganon. Di ba? Pwedeng Or- ganon. Kasi may mga lugar na off-limit sa mga tao eh. Na unauthorized
whatever Tol, dun sa... trespassing siya. Hindi siya public disturbance na. Kasi when you say public disturbance, yung maingay. Sa bagay. Pero naisip ko kasi in a way, kaya siya baka pumasok na siya sa public disturbance. Kasi nag-cause siya ng naka-attention eh. Yung mga nasa Pwede rin. traffic, Saka huminto. most likely trespassing yun kasi may mga parts ng establishment building kasi na yun. off limits Yes, eh. yes. For authorized people only. So Yeah. sila, hindi naman sila taga doon. Pero yun nga, sila kasi ginagawa na talaga, tawag sa kanila rooftoppers. Rooftoppers. May community silang ganun. Oo. Pero Oo. ngayon, yung couple na yun, talagang ilang beses na rin sila nahuhuli sa iba-ibang bansa. Ayun talaga yung trip nila gawin. So, kaya sila ginawa ng documentary ng Netflix. Ngayon, most likely, siguro nung nakulong sila sa Empire State, bukod sa promotion, siguro malamang pinondo ng ng Netflix para i-bail sila. In exchange, para ma-promote tong... Kasi Galing, ang galing. alam nilang bailable eh. Besh, would you, kung ikaw, kung ipopromote yung Kung kada may pera kwento? ba naman eh. Di ko makakayang tumingin sa rooftop Mahina. pababa. Ay, Ikaw, ano Gab? ka ba? Meron kang... Ang tawag doon? Malulayan ako eh. Oo, may tawag doon. Yung ano yun? Afraid. Hindi, yung pagka yung... Scared Height. bitch. Fear of heights. Fear of heights. Pero May ganun ba? specific na tawag dun sa phobia na yun eh. Paano yan? Nag-aaya si Maricar mag-EK eh. Okay lang yun, yung mga ganun. okay lang. Pero yung talagang mataas na... Saan ba tayo Ako pumunta? kaya ko yun. Yung pinuntahan natin sila, si MC. Nakakalula yun. Crestmont, Tower. Tangina, nasa 34th floor kami. Hindi, 50 plus. 50 plus. Ang ganun kataas yung building na yun. Tapos meron dun sa amenities nila, yung sahig, salamin lang siya. Salamin. Tapos kita mo yung pinakambaba. Singapore. Sa Crown Regency. Parang ganun. Di ba? Dito sa Crestmont, may ganun sila. Tapos hindi ko kayang tumingin. Sa kanya, lakad siya doon. Wala. Pero maliit lang yun. Ako takot din ako sa ganyan. Talking about mga fear. Ano mga phobia na natatandaan yung meron kayo? Ako, Bukod sa ikaw takot ka kay Maricar, ano pa yung Talagang ayun yung gusto niyong image na ibahid sa akin. meron kang Maricaphobia eh. Maricaphobia. Tanga ka ba? Tangina, naging beta male pa dahil sa podcast. pero kung bibigyan mo akong pera. Amuin mo okay lang. amuin mo siya yung bong. Amoy tuta. Hindi, Amoy sansan. Amoy sansan. Tangina katabi matulog si sansan eh. Ang sarap niya talaga ngayon. Hindi, yun na yung mabango kay Maricar eh. Sa bagay, immune na yung ilong mo sa ganun eh. Hindi. Sobrang dami niyang aso. Ang mabango na sa kanya, yung sansan level. Inang Yun yun. yung Mabango nga, mabango sa mabango kanya. nga siya nga. Anong pabango ngayon? Basta, Blue Sansanity. Blue de Chanel. Wow! Luigi Sansan. Blue de Sansan. Ikaw, attorney, saan ang phobia mo? Kung may Sansan phobia ka. 33. Ako, Okay din ha? Talagang... takot ako sa dilim. Takot ka ba talaga sa dilim? hindi ako maniniwala. O takot ka kung anong meron sa dilim? Takot ang dilim sa'yo. Pwede. Takot ang dilim. Parang alam mo ba, minsan tinatawag ko siya ng Roderick Paulate. Hindi, Ay, putang ina, pictures. huwag. Please, huwag. Nagmamakaawa po ako. Pasensya na. Mag-walk out. Okay. Pero kasi kahapon, hindi ko nasasabihin, pero kahapon kasi may na-realize kong hindi pala si Roderick ang hawig. Putang ina. Basta Patrick Star talaga. Gusto mo bang malaman nila? Wag, Sample mo please. sa akin. Hindi na kilala yun. Hindi na kilala yun. Hindi na Kilala niya yun, tol. Gago, kilala ko yun. Kilala ni Christian, tandaan niyan eh. Di ba siya, Cinema One, mga ganun. Oo. Cinema One, mga Jeepney TV, gano'n. Gago. Anyway, Grabe ka, birthday ko kahapon na. happy birthday pala. Batiin pala natin si Happy Jeffrey. birthday. Happy birthday. natin si Jeffrey. Salamat Happy sa- birthday! Salamat sa Salamat sa imbita. Malayo niya eh. Hindi. Diba? Tatawagan na dapat ni attorney si Maricar. pinigilan Sabi ni Gab. Oo. Wag na. Malayo yan. Malayo yan. Grabe. Salamat sa'yo, Gabrang. Saludo. Wala akong sinabi. Sabi ko, tangina, mas masaya sanang mag-celebrate ng birthday kung magkakasama. Miski ng birthday ni Gab, di ba wala rin kayo? Hindi si Tiny talaga. Tatawagan ka naman na dapat ni Jeffrey nun. Tapos sabi ni, tayo na lang. Sabi ni Hindi Pagtawag ko, sinabi ni, huwag mo isama Hindi yan. niyo ba alam? Si Sansan po, problemahin pa natin. Hindi niyo ba alam na pagkakasama niyo kami sa ganyan, hindi kayo masyadong gagastos kasi hindi kami makakakain masyado. Akala ko naman angas, hindi kayo gagastos kasi kami daw lahat ng malilibre. kinakain natin, buffet, tsaka Diba? unli lahat. Oo, Sayang unli. pala, pagka Oo. sinama Tama kayo. lang na hindi niyo inimbita. Ano po phobia ni... Wala, sandali lang. Di pa ako tapos. Naalala ko, nagluluto ka, nagpapa-under ka sa Facebook. Di naman kami nakakatawa. Ay, oo.
Oo nga, di man namin nakatikim. Oo Kasi nga. binanatan pa ako na. Hindi ilalamove na lang yan dyan, tapos bayaran mo yung shipping. Kung ina mo yung ibabayad ko sa shipping, galing ng Bulacan, putangin na makabili Ang na ako ng layo marami yan. kasi, ang layo. Kahit naman gustuin kong makatikim kayo. Hindi mo gusto. Kasi kung gusto mo, nakailang punta na kami sa'yo, nagluto ka. Oo Ah, nga. oo nga, hindi pa kasi wala pa kasi ako sa ano na name. Sa Ulirat. Oo. Ay, ikaw anong phobia mo, attorney? Dilim. Dilim talaga? Hindi, may phobia na ako ngayon bago. Phobia sa'yo, puki na ginaka. Eh, Tiny, tago tayo. Tiny phobia, no? Tiny phobia. Ikaw, anong saan phobia mo? Ako, manika. 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 Bakit? Yung dati nga mga panakot din sa akin yung dati ng nanay ko. Manika, ganun. Ewan ko. Yung pumipikit-pikit na manika. Mukhang Hindi, totoo. ito pag naglakad kayo, sinusundan ka ng mata. Oo, may ganun din. Yun. Nakakatakot yun. Ako, bukod sa heights, takot ako sa sa clown. Ay, nakakatakot din. Nakatakot yung clown. Ako dati takot pero ngayon parang na-conquer ko na yung fear ko dun sa mga clown. Talaga. Pennywise. Araw-araw mong kasama eh. Anyways, no. Ikaw, anong fear mo? Hindi, ako ano talaga. Mawala siya. Ang fear ko, masira yung aking trust sa tao. Oh, itong ito, grabe. Ano tawag sa phobia na lalim yun? mo naman. Joke lang. Ano yung tawag niyang corniphobia, di ba? Hindi. Fear of heights talaga. Fear of heights. Kasi parang, minsan hindi ko mapigilan na pag nandun ako sa edge ng kung saan mang Parang height. feeling mo tatalon ka. 36 billion. Hindi. Wala, hindi ko talaga kaya. Ay, hindi ko kakayanin, syempre. Pero, Kung inabigyan mo kong 2.5, gagawin ko yun. pero kasi may hindi ko mapagilan yung intrusive thoughts ko na, ano kaya mangyayari pag tumalon ako dito? Oo. Laging ganun. Laging- Minsan nga pag nagdadrive ako sa expressway, iniisip, paano kaya kung ibangga ako doon sa... may ganyan, no. May ganun May ako. ganyan din ako. Parang mali na. Ako nakikita ko sa Balete Drive pag dadaan ako. Ah. Niisip ko kung may pumapara na ani. Wala, tangin Tapos sa likod meron. Wala naman, ilang beses. Lagi akong dumadaan dyan kasi taga doon si Don G, di ba? Oo nga, no. Wala. Wala. Silent hero. Tsaka ipis, ayan. Mga Takot ka sa ipis? Oo, yung mga Eh, lumilipad na Ba't ipis. nag-aalaga ka sa kotse mo ng ipis? Ito nga, walang ipis sa kotse ko. Yung ngayon, wala na. Yung dati lang. Dati lang. Tsaka maliit lang yun eh. Malaki. Laki ba? Adult size yun. Pupoy ng ina mo, gumapang sa balikat ko. May nagumapang. Yung pa pala, ipis. Hindi ko alam, pero siguro nakakadiri lang. Pero hindi. King ina, pag lumipad ang ipis, pukin ng ina talagang mapapatawag ka sa lahat ng santo eh. Totoo. Insekto. Tol, daga eh. Yun, madali patayin. Yung Dito, daga, ang hirap. Nag-aalaga ako ng hamster dati, tsaka guinea pig eh. Hindi yung daga na malaki, yung mga nasa palengke. Ay, iba naman yun. Ay, mo naman, ba't ka may ganun sa bahay? Yun nga yung phobia. Yun yung matinding nakatakot. Ano yung Ipis sakto lang. daga-ophobia? Ano may, i-comment nyo nga dyan kung ano yung mga pinagbabanggit namin phobia kasi Yung fear of heights, acrophobia. acro. Oo. Takot ka sa... Acrophobia. Iba pa yung arachno. Yung Marami arachno sa yan. gagamba yun, di ba? Inano ko yan, alam Arachnophobia. ko, sinerch ko yun. May Ayan, isang ano yun? Fear of heights, acrophobia. Anong phobia yun yung takot sa masisikip na Ako lugar? yun. Ano yun? Ako Claustrophobia. Claustrophobia? Ayoko yung ganun. Kasi parang feel good ako Claustrophobic. makahinga. Ba't di ka natatakot sa mga kotse? Ay, hindi. Iba naman yung sa kotse. Pero yung may time na, halimbawa, kapag magtataklob ka ng kumot, yung parang ilalabas mo lang yung ilong mo, yung ganun. Tapos halimbawa, pagka nakakita ko ng yung slide na close, tapos kapag nakakita oo, takot din ako sa tapos ganun. yung parang doon ka mag-slide, tapos close, parang feeling mo, hindi ka Ay, pang makakalabas. bata lang yan, Ganun. Yun nga, pero yun yung takot ko. Ayoko Tol, talaga ng masikip. ang phobia naman minsan nanggagaling yan sa pagkabata eh. Hindi ka pa nakakapasok sa Hello. mga kuweba. Hindi pa. Ano yung ang tawag doon Naririnig sa... niyo ba ako? sa sports na yun, spelunking? Spelunking, yung pagpasok sa mga kuweba. Ay, hindi ko alam. Basta ganun. Espalarium. Masikip talaga eh, lalo na yung sa Banahaw. Masikip dun. Baka ma-claustrophobia ka dun. Grabe. Saan? Yung sa Banahaw, ano talaga, masikip. Nakapunta ka na ba na? Hiking? No. Ano tawag ulit? Talagang- Claustrophobia. Pero kung nagkasya ako, laki-laki ko. Claustrophobia. Claustrophobia. Sila kaya, takot kaya sila sumakay ng elevator? Mga ganun. Oo, Pwede, may ganun. takot sila. Ayoko rin ng elevator. May mga nagwawala. So mas pipiliin mo mga hagdanan? Oo, may mas kilala gusto ko tayo, ng 30th floor? Parang mas okay. May time nga nito, pumunta kami nito sa hindi naman. Totoo nga, nag-SM Manila tayo, di ba, nung last time? Kaya ka lang naghagdanan kasi nagpustahan tayo kung sino unang makakababa. Oo, pero kasi Oy, ang wala pala eh. tagal. Nagsisinungaling ka pala Ang sa mga tagal. kada natin, Maricar eh. Gago.
Ang tagal kasi nung elevator. Tapos sabi ko, di maghahagdan na lang ako. Tingnan natin kung sino mauna sa ating dalawa. Kasi parang feeling ko mas mabilis pa maghagdan kaysa mag-elevator. Totoo. Wow, exercise. Totoo. Actually, Oh, ano no? 20th floor, unahan kayo. Hindi ako mas... Mas Hindi, mabilis ano yun, talaga. ninth floor kami nun. iniimas-imas na yan. 20th Diba, floor. ginaganya mo rin si Sansan, di ba? Ninth floor kami nun sa SM parking sa SM Manila. Escalator phobia. Yun nga yung claustrophobia. Hindi. Claustrophobia. Ano ba ang natitrigger sa pagsakay sa elevator? Yung pagiging claustrophobic? Oh. O yung dahil tumataas siya yung Claustrophobic. acrophobic mo? Ako sa part ko, parang pagka, halimbawa, nagsara na siya, parang hindi mo na, parang may elevator kasi na parang hindi ka makahinga. Misikip na. So, Oo. so ikaw, Kahit walang tao. acrophobic. Yung Ikaw. fear of heights. Hindi, Hindi. Ikaw. Ikaw yung Acrophobic. Tiny Ikaw. phobic ako eh. Tiny phobic. Oo. Siya claustrophobic, si Gab homophobic. Gago. Tanga kayo. Kung ayaw nyo maniwala, ito yung video na yan. Gago kayo. Labas ba natin? Ibiblip ko yun ha. Kasi ito rin balas. Ay na nyo. Ibiblip ko to. Tong ano na to. 20 minutes. ng video na yun. No? Oo, nasa akin. 20 minutes. Nasa akin. Homophobic. Homophobic si Gab. Homophobic. Si Gab ay isang homophobic. Anyway, so, using that term, Tol, gamitin na natin. Ito, wag mo na to i-blip. Yung homophobic. Ano ba siya? Meron ba talagang ganun? O Meron. ano na lang yung term na yun? Meron. Meron. Katabi ko nga eh. Naka-orange ba yan? Hindi, pero curious lang ako. Meron kaya talagang ganung term? Or meron, alam ko nag-exist yung term. Pero I mean, nag-exist ba siya way back nung mga kaputukan or nung nilalabas na yung mga phobia? Or recently na lang siya nung nagkaroon ng mga issues about... Recent na lang. Yung parang may ano na sila sa ano eh. Tawag dito. So yung word na yon parang pang phobia din yun? Hindi. Hindi. Parang Or exaggeration siya, Oo. no? Hindi. Ano Sige eh? ka, bilang isa sa kanila, paki-explain mo nga. Hindi. Hindi ka naman natatakot sa kanila eh. Kumbaga, parang... Ayaw mo sa pag kanila. sinabi mong wala silang ginagawa, wala naman silang ginagawang mali sa'yo, pero ayaw mo sila for some reason. Ayun yung... Yun yung homo. Yun na yung ginamit na term. Oo, yun yung homophobia. Yun yung ibig sabihin. Kasi parang So tangina. parang ano rin yun, parang may phobia ka Form din. of, hindi, Oh. form of Form- discrimination Oo. siya eh. Okay. So hindi mo siya mako-consider na phobia talaga? Oo, hindi. Kasi wala naman akong nabalitaan na puta, takot na takot pag may nakitang ibang wala, gender wala. na Oo. ganun. Pero Ang tangina, discriminate. bakit mo naman kasi kakainisan yung wala naman talagang Pero, ginagawa siya? Dol, sa... Di ko nga rin maintindihan dito eh. Di ba? Bakit naman kasi Uy, ganun? ako, hindi ako ganon. Ang dami kong kaibigan Ako may ganun. mga Tol. kaibigan din ako. Pero naman kasi, marami tayong makakakilala or kaibigan na member of sa LGBTQA+. Kabisado mo. Siyempre. Oo. Pero kasi yung iba kasi talaga poke ng ina, entitled eh. Ay, Doon hindi na lang, ko- doon na hindi lang nag sorry ha, hindi naman lahat, pero parang doon na lang nagtatalo sa pagkaka-entitled nila. Ako kasi, attorney, mas hindi ako bothered ng mga ganyang shit kasi hindi ko iniintindi. So kumbaga parang kanta yan eh. Ayaw mo nung gantong klaseng kumakanta ng gantong klase ng genre ng kata, huwag mo pakinggan. Totoo. Parang ganun. Totoo. Magiging apektado ka lang naman sa isang bagay kung ini-involve mo yung sarili mo eh. Correct. 'Di ba? Ignore. Pero Diba? hindi siya masasabing homophobic. Kasi nagagalit ka, may rason ka eh. Dahil entitled sila. Pero... Hindi, yung totoo. Hindi Yung nung naman- pagkabata mo, anong nangyari? Pero pag Wala. homophobic ka, wala kang pinipili. Basta bading, galit ka. Yun yung homophobic. Ganun Pero hindi. Ako hindi ko mako-consider. Ito si Chris kasi. Alam naman natin, bading to ever since. Pero, magkasama pa rin naman kami. Di ba? Nagagalit ako sa kanya bilang siya. Pero hindi dahil sa gender niya. Oo, hindi ka homophobic. Pag Alamin naman ng buong Pilipinas din. Ano niya? Ay, andyan ka ba? Hindi, may nag-take ako ng order. Ayun. So, Meron kasing tao na galit talaga eh. eto, yung may-ari ng shop, si Jacob. Ayan.
Galit yan sa sa ganun. De, joke lang. Napakabait niya, napaka-friendly niyan. Guwapo. Ilan na abs mo ngayon? 32 yung abs ni Jacob. Marami. Pati sa likod pero yun. kidding aside, tol, nagkakilala kami niyan 6 years ago, no? Kala ko 6 pa lang yung 6 abs. years ago. Ano siya, Mojako, tol. Oo nga, kinakita. Ko, baka pwede ka naman kumaway bago ka sumubo. Para makita ka lang nila. Bago sumubo. Ay! Abot mic. Abot mic, attorney. Bago sumubo. Invite mo lang sila. Hello, bisita kayo dito sa... Pakita mo yung abs. Bisita kayo sa Best Billiards and Cafe ng Marikina, dito sa The Shaft, 30 Aquilina Street, Marikina City, sa tabi lang ng engineering. Siyempre. At pakita mo kung ano yung damit mo. Taas damit. Oh. Rep and salute. Yeah. Na makikita nyo sa salute-official.com ang mga salute merches. At syempre, huwag nyo kakalimutan, Sevenfold Club na matatagpuan nyo sa www.sevenfoldclub.com. Yay! So, ayun. Tsaka ito nga pala, may gusto din ni-promote si Maricar. Go. Nahihiya siya eh. Go. Ano yun? Hello guys. Tingnan niyo yung Facebook Kunwari ko. po siya. Kunwari pa, Kunwari po putang siya. ina, eh, no? Ano po promote? Oy, hindi ko alam dahil wala naman kasi pangalan yung 10 page minutes ko. ago lang, binulong ko sa tenga niya eh. So, you're one of them. No, I'm not one of them. Promote mo na. Hindi. Wala pa kasing pangalan yung page ko. So, ganun. Ano nga ginagawa mo? Anak ng Actually, teteng naman, hindi oh. naman kasi Maricar, ako- cooking hindi- ina mo. Actually, hindi talaga pang luto-luto lang yun. Marami pa akong gagawin. Tapos, Message nga siya eh. Tol, ito yung magko-content kami. Ang galing ng videographer ko. Sinasabi niya yung pasok lahat ng framing. Ito ang tatapos kay Cyrus Cooks. Oy, gagawa lang ang sinabi ko. grabe. Grabe. Pero nagsabi ako kay Sai Sabi nung niya, last Cyrus, time. Nung last Pasensyahan time, tayo. sinabi ko kay Sai, parang gusto ko rin itry yung yung luto-luto. Sabi ni Sai, sige, try mo lang. Tapos nagulat ako. Try mo, subukan mo. Makikita mo. Sinare nga ni Cyrus yung video ko eh. Siyempre, nahiya na lang yun. Hindi, feeling ko naman Pero susupport gagawa ka ng Cyrus. page. Oo. Actually, meron na talaga akong page noon dati pa. Kaso binura ko lang. Hindi ko alam kung bakit. So, pupunta ba kami sa inyo, makakatikim kami ng mga ganon? Depende ko mag-shoot. Nag-isipan. Tol, si Cyrus kasi, Oo nga si Cyrus talagang mapagbigay ng So pagkain. anyway, ano ang nasa utak mong magiging pangalan ng page? Para as early as now, ma-promote na natin yan. Actually, hindi ko pa talaga alam. Kasi hindi lang naman talaga siya May for page. cooking. May page na talaga siya. Hindi talaga siya Maricarlo. for cooking. So, Ayun ba yung page niya? Hindi, personal niya. So, meron pa siya isa pang Facebook page talaga. Pero Maricarlo ang nakapangalan. Oh, actually, matagal na So, matagal sabi ko na sa kanya, wag niya nang palitan na yung brand siya eh. Sa bagay. So, at least hindi lang cooking yung ginagawa niya. Lahat ng ginagawa mo, lagay mo na doon. Oo, actually lahat. Tapos yung rugs, magsisimula na talaga Yeah, ako. so, Magbibigay na talaga Abangan ako. nyo, kailangan natin ng suporta sa page ni Maricar para lahat tayo dito ay nagkakasuportahan. Oo, para kagaya ng wala na- pagsuporta nyo sa kada kwento. Yes. Baka may additional ka pang gusto i-promote. Wala na. Ikaw, Besh. Chris Delano on Spotify. Maglalabas ako ng album. Surprise na lang. Hopefully, syempre this year pa rin. Magkakagulatan na lang. Yeah. Yan. Ikaw, Walay. revised penis code. Ikaw. ako, Gabrang on Spotify. Yeah, ako naman Gabrang. Ako Tiny Montana nasa Spotify. By August maglalabas ako ng 7 single. Pero hindi siya album. Basta 7 single siya. By August. Kasi kailangan. So, ayun. Tsaka Rate My Bar Season 4. Nasa pa-exciting na ng pa-exciting yung mga guests natin. So, yeah. Maraming salamat sa suporta nyo. At dito nagtatapos. Anyway, bumalik tayo sa mga phobia. Bakit ba tayo napunta sa... Hindi ko alam sa inyo. Hindi, si Jacob kasi. Ay, hindi. Dun sa Balik tayo sa pagiging homophobic mo. Hindi ako homophobic ha. May kinikwento ka sa akin, di ba? Ano? Na sa school nyo dati. Pag Parang kaklase mo, kaibigan mo ba yun? yung... Yung pag sa Chinese, yung gano'n. Oo. Sige, Atty. The floor is yours. Sa kasi, tol, hindi naman lahat, no? Pero meron kasing culture yung Chinese. Parang bawal sa kanila yung, bakla or, tiboy. Parang kapag ka ganun ka, itatakwil ka sa pamilya. Kasi meron akong kaibigan na Chinese na parang... Sorry, attorney. Pero tangina, oo nga, no? Kahit sa mga palabas, docu, wala ka nakitang bading na incheck, Oo nga. no? Wala Oo ka nga, nakitang no? bading na incheck. Meron si Mr. Chow. Meron tol, pero... Mr. Chow.
Umamin ba siya? Hindi. Ay, sa real life ba? Hindi, Oo. character lang. Di ba parang wala? Wala akong makikita. Anyway, tuloy mo yung kwento mo. Oh, yun. Nahihirapan siya mag-out kasi para mawawalan siya ng mana, matatakwil talaga siya sa pamilya. Yun. Yun yung isa sa mga kinatatakutan niya. Pero, Parang Mulan yan oo, tol. Mahirap sa part niya. Pero marami akong kaibigan na ganun Kaklase mo ba yun? O Hindi, napanood kaibigan mo? ko na sa Chinese community. Sa hindi kasi mga nagtatanong, halos lahat kami dito may dugong incheck. Si Maricar, di ba, Lo? May dugong incheck. Si attorney, anong apelido mo? Toong. Si Gab, Chongson. Tapos kami, Chuy. So lahat, ikaw may ilahi ka ba incheck? Japanese. Hindi, joke lang. Ay, wala. Wala, Espanyol. Espanyol. Si Senyor. Don, Yun. So kaya may mga ganyan kang backstory. Saan kayo? Sa Davao. Davao. Hindi. Guangzhou. Saan kayo sa Guangzhou. yung family nyo sa Guangzhou yung Kayo? Hindi originate. ko alam eh. Kami sa Shenzhen Sorting Facility. Chinese pa rin naman. China pa rin naman. Hindi ba lugar yun? Shenzhen Sorting Facility. Check mo yung parcel mo. Nasa na. Grabe naman kayo. Grabe kayo sa mga kalahi ko. So yung bloodline mo nagsimula sa Alibaba. Pwede, Jack Ma pala, no? Ay na, tatay mo si Jack Ma, no? Anyway, going back dun sa pagiging homophobic mo. Hindi ako homophobic, tol. Sabi mo kanina. Hindi nga. May mga instance lang na Wait lang. Pero, meron kang, halimbawa, di ba sa dinami-dami nila, meron kang isang tao na bading na kinainisan, mga ganun. siguro sa ugali na lang. Hindi na lang natin titingnan yung gender preference. Sa pagkatao na lang. Minsan nadadamay lang naman talaga yun eh. Oo, totoo. Sa Totoo. ugali yan eh. Parang si Chris. Wala akong pakialam sa gender niya eh. Pero naiinis ako sa kanya minsan. Sa ugali, sa pagkatao. Nadadamay na lang yung gender niya. Di ba? Kaya minsan, baka dahil sa gender niya. Anong pronouns mo? It. Ito, tol. Wala namang pero may nasaktan ka na bading. Nasapak. Paano ang sakit? Nasapak. Physically? Oo, ganun. Sakit na masarap? Putang ina mo. Wala. Grabe, naranasan Uy, mo. wala, tol. Tol, Gago to. after nung huling episode natin, sinasabi ng mga fans, sabi ng mga kada natin, nakikita nag-iingat kayo sa mga sinasabi nyo para may hindi ma-hurt. Simula ngayong episode na to, wala nang iiwas sa bala, tol. So bakit kayo ganun sa mga Ito ba yung Ay, di ko ma-remember. Grabe ng magkano na nabigay sa'yo nun? tagal. Nakakamagkano na sa'yo yun? Hindi naman kami nagkikita. Hindi ko naman kinikita. Papadala lang. Magkano monthly? Papadala. Wala. Inaya siya mag-agree. Nakamagkano na total? Wala, hindi ako gaganon. Hindi ako. Kung nasa Macau tayo, sinasabi niya yun, kaya siya nakabili ng iPhone. Kaya hindi Yung ako kotse nga dyan, yung kotse niya ng Fortuner na puti. Part ng perang pinambayad doon, galing din doon kay ano eh. Hindi wala. Kanino ang pangalan? Well, hindi ako namimera. Hindi ako Tol, hindi ako namimera ng bading. Minamahal namin yung mga bading. Tangina, white knight ka ng bading. Pero alam mo, totoo lang, nakakaawa din sila sa ganung sistema. Yung parang... Oo. May nakakaawa rin talaga. Kasi isipin mo ang daming mga bading na parang sobrang breadwinner sa pamilya nila, tapos uutuin pa ng mga lalaki. Pero ito yan eh. Nakakaawa sila sa way na yun kasi parang ang tingin lagi ng ibang tao sa kanila. Hindi na... Pagkakaperahan yun. Oo. Tol. Pero kasi kung iisipin mo ring maigi, sila rin yun eh. Na parang... Choice din kasi hindi, nila. bukod sa parang sila rin kasi yung minsan pagka may nagustuhan silang lalaki or what, pinopronta rin nila yung kakayanan nilang maglabas Oo, eh. So totoo kaya din. parang na typecast lahat ng ganun. Na Oo. ganun. Diba? Tol, tama ka. Actually sa Chinese, kaya parang bawal yung ganun. Kasi 'di ba pag Chinese negosyo, ayaw ng mga Chinese kasi na yung bading nilang anak magkaka-boyfriend tapos Yung pera. oo, dun kasi mapupunta. naniniwala sila na malas yun eh. Kapag ka naglabas ka ng pera para sa mga walang kwentang bagay,
malas na yun sa negosyo. Ay, may naalala na akong bading na Chinese. Ay, si Yung may mask. Yung marami siyang yung nag-trending, yung nagpapapunta siya sa mga bahay niya iba-ibang lahi, tas may mask siya, akala babae siya. Hindi ko kilala yan. Ito yung maraming video Oo, na... yung marami siyang video. Si ano yun? Si Red Auntie. Red Auntie. Hindi ko siya kilala. Pero yung isang bading na nakilala ko, na alam kong bading pero inchik siya, yung nanghuhula sa Channel 2 pag umaga, si Hans? Si Hans. Aha. Yung Oo. ang mga between ay gabay lamang. okay, Pero okay, ano okay. siya, Binash siya dati. Chinoy siya. Chinoy siya. Maraming Chinoy na maraming Chinese na Bading? member dun sa LGBT. Ilan kayo lahat? na successful. Example, si Boyso of La Carmela. Diba? Oo. Si Hans. Ang dami. Hans Kuwa, no? Oo, kuha. Pero yun nga, hindi ko rin maintindihan bakit nagagalit karamihan sa... ewan ko base lang to sa obserbasyon ko. Mas maraming nakukuhang hate ang mga bading kaysa sa mga tomboy. Oo. Totoo naman. No? Sige, ganito na lang. Wawa naman sila. Meron kasi talagang mga bading na yung parang, masyado nang entitled. Pero wala nadadamay lang din yung iba. Pero siguro naman okay lang naman yun. Hindi. Hindi, kumbaga, wag na tayo may mga ganun talaga. Ang mga tibo kasi, parang di mo naman sila makikitang loud sa mga... Basta Basta naka-mio na sila. naka-undercut sila, okay na yun. Tsaka mga Tsaka nakamio. checkered na shorts. Checkered na shorts? Wait lang, naalala mo nung bumibili tayong pandesal na nakaraan? Oo. Gabi. Tapos may dalawang shibam din sa gilid natin. Oo. Pero naaalala mo may dalawa doon? Hindi. Basta, tapos pinag-uusapan nila, sabi nung isa. Kasi tawa ko ng tawa. Sabi na, di, gusto ko talaga yung isang babae. Parang sarap din talaga pormahan nun Ganun. Talagang lalaki sila mag-usap. Pero yung Pero pag nag-uusap sila, walang kalaswaan. Hindi kasi minsan may mga tropa akong bading pag nag-uusap sila na Napanood ganun, niyo ba malaswa sa rin napanood niyo sa Facebook yung parang nag-video call silang apat na tomboy. Tapos na sinasabi Ba't nila. ganyan yung mga nasa algorithm mo? Hindi, nakita ko kasi anong mga ilang buwan na nakalipas. Parang tinuturuan nila yung isang tomboy na dapat ganito yung ginawa mo. Pag ganito yung ginawa mo, talagang gaganon yung mga kwentuhan About sa nila. sex, ganun. Oo. sa kasi, sa internet, hindi talaga loud ang mga tibo. Unlike yung mga... Ugaling lalaki talaga. yung mga bading, talagang literal na, di lahat. As in, may mga, feeling ko nga hindi na sa pagiging bading nila yun, nasa pagkatao na nila yun Pagkatao talaga yun. Yung pagiging entitled. Na parang, buti nga yung ibang mga legit na, matataas na tao na bading, parang sila pa nagsasabi na hindi sila dapat tawaging woman Diba? Oo. Kalimutan ko ng pangalan nun Si Vice Ganda nga, gusto niya ang tawag sa kanya ng mga pamangkin niya. Hindi, Tito. Hindi siya Ganun. entitled. Hindi entitled si Vice. May nakita akong clip, parang podcast interview rin. Yung bading, hindi naman siguro sila ma-offend pag bading ginamit kong term, no? So yung bading, ini-interview siya. Pero trans woman na yung datingan niya. Pero hindi ko alam kung ano niya kinaklasify yung sarili niya. So anyway, sabi niya, sinasabi nila pag ang straight na lalaki pumatol daw sa bading, bading na rin daw ba siya? Tapos bigla niyang ginamit yung logic na, so ibig mo sabihin, kung ang tao pumatol sa hayop, like aso, kasi inhit minsan yung aso, di ba? Pumapatong sa mga tao yun, sa paa, ganyan. Ibig mo sabihin, pag pinatulan niya yun, aso na rin siya. Nagigets ko yung gusto niyang sabihin, pero parang hindi Mali siya yung applicable. Mali yung analogy. Oo, ganun. Yung comparison. So kayo, ano masasabi niyo dun? Sa pag yung straight pumatol sa bading, bading na rin ba siya? Ako feeling. Hindi, ako feeling ko. Ikaw, bading ka? Hindi. Ako, oo. Hindi, pag yung bading pumatol sa... Kapag yung yung pag straight. lalaki pumatol sa bading na rin yan. Kasi, ba't ka naman magnanasa sa bading or papatol doon? Paano kung hindi Iba naman... na siguro yung usapan pag may involved na pera. Oh, yun. Iba na yun. Hindi mo masasabi. So, depende sa tol. Oo. Depende sa... Pangangailangan mo. let's say, depende sa objective. Oo. Situation. Tol,
medyo parang ang hirap lang tanggapin sa mga kapatid natin bading na kapag ka... seryoso. Hindi, kasi pag sinabi kasi niya Saan mahirap? sa mga kapatid natin na LGBT, Okay. na kasi sabi niya, pag pumatol ka sa bading, bading ka na rin. 'Di ba? Ibig sabihin, wala nakukuha yung bading na totoong pagmamahal. Meron As- namang as- iba. Meron kang parehas Merong bading. iba. Hindi, ayaw nga nila ng bading Tol, ito din. Hindi, kasi may mga bading na ayaw nila sa kapwa nila bading. Oo. Gusto nila lalaki. Pero yung statement kasi, na kapag pumatol ka sa bading, bading ka rin. So, ibig sabihin... Unless ba din kayo parehas? Oo nga. Pero ang masakit kasi para sa kanila, Saan? ano ibig sabihin sa mga bading? Masakit para sa kanila na wala akong nakukuha ang totoong pagmamahal. Pero, Actually, Kasi yung papatol sa akin, May it's objective either lang. o na ganun o kaya. Tol, ang daming klaseng bading ha. Oo nga. Para lang. Alam niya eh. Oo. Nasisid niya na yun eh. Expert sa mga ganyang usapin eh. Pero regarding that one, siguro titignan ko si Boy Abunda tsaka yung doktor, si doktor, yung asawa niya. Doktor ba yun si Boyso? Si Boy. Doktor Boyso? yun. Pareho silang Boy, di ba? Literal. Boyso. yung partner niya. Ang pangalan niya, Boy straight- Abunda, tas si Boy. Straight bading ba din. bading Yung isa, din. Sila yung Pero ano. doktor yun, tol. Tas matagal na sila nun. Hindi pa Boy Abunda si Boy Abundang sikat na mayaman. Oo. Talagang sila na. Pero kasi, dalawa silang bading natanggap. Yeah. 'Di ba? Pero itong mga nagta-transgender kasi, nililabel na nila yung sarili nila as babae. So, Oo. ibig sabihin, Ayoko yung na magsalita. pipiliin nilang partner, Lalaki. lalaki talaga. So, doon sa statement nito ni attorney, pag sinabi mo na pag pumatol ka sa bakla ka rin, ibig sabihin, kung lalaki yung partner nung bakla, hindi talaga tunay na pagmamahal. Ito na lang yun eh. Ito na lang yung pinaka-logic dyan eh. Kung yung si bading, talagang gusto niya yung lalaki na straight, at wala naman talagang straight na papatol sa bading, Yan yung argument. eh. Ibig sabihin- Wala ba talaga o ano? hindi ka na straight kung pumatol ka sa bading. Tama din. Diba? Pero, tol- So, ibig sabihin, kung ang tanong is kung ang bading talaga na gusto ang straight na lalaki, kung makakahanap ba talaga siya ng tunay na love, Oo, na oo. hindi pera involved, Oo. tangin wala talaga eh. Pinabasa Aminin nga na ako. natin. Kasi, kung Masakit meron na, yun. kung meron may na, makakarinig nito na masakit hindi, yung straight to the point lang tanggapin. natin. Huwag na natin sugarcoat. Pero, kasi, ayun nga yung sinasabi ko, kung may pera involved, alam mo sa sarili mo, hindi tunay na love yan. Pero kung meron mang straight na pumatol dyan sa tunay na pagmamahal para sa bading, hindi na siya straight. Pwedeng straight siya Kasi, before. na ano eh, na- Na-convert. Di na ako. Pero ito lang yan eh. religion. Tangina nyo. Ito. May nabasa ako dati. Sabi nila, kaya daw nagiging tomboy ang tomboy. Ayaw nila sa lalaki. Ayaw nila ng ethics, gusto nila pepe. Okay? Pero pag nakatikim- pero pag nagsisex sila, dildo yung ginagamit. Hugis titi rin yun, Oo technically. nga rin eh, no? So ano ba talaga ang gusto mo at ang ayaw mo? Kasi pag nag-lesbian sex, putang ina, minsan dildo rin yung ginagamit. So ayaw mo ba talaga sa titi? Nagigets mo ako? Biglang tumahimik ah. Nung sinabi ko dito, parang ako awkward. Parang ako awkward. No? Ako awkward. Hindi, ano pa eh, sisink in pa eh. Ganun pala Hindi, sila. gago, lahat sila tumahimik, sumakot Hindi. sa pagkasabi ko. Hindi kasi. Ang dami kasi naglalaro dito mga kada. Wala ako masyado alam eh. Pero, totoo ba na dildo talaga? Hindi ko alam, pero majority. Ang ano ba? Yung ginagamit Asan ka nung nag-uusap kami? Nandito lang. Pero Parang nga si Bolly. Oo, Nagaganon sila. Dildo. nabasa ko yun sa meme eh. Sabi niya, tayo na kung ayaw nyo pala ng ethics, ba't pag nag-lesbian sex kayo, minsan gamit nyo dildo. Baka naman to satisfy yung partner. Oo, Hindi para sa hindi kanya. para sa kanya. Totoo. Oo. Pero, gets nyo? Kung may gumagawa man Oo, nun. sige. Let's say yung straight na babae. Hindi, siya Sandali makakaalam nun. Sandali lang. Straight na babae, pumatol sa shibuli. Ah. Magsisex sila. Tapos masasatisfy ako pag dinildo mo ko. Gusto ko rin ng titi. Technically, Hindi ka titi ba- rin yung pinapasok mo eh. Okay. Hindi pa siya final form. Tapos yung ano eh, yung naging scramble. Wala na yun. So, hindi mo na siya mariresent. Hindi na siya mariresent. Hindi. Yung naging scramble na May naging tomboy. partner naman ako na tomboy eh. As in butch? Butch talaga siya. Pero ano siya, hindi siya yung ano, hindi siya... Ayaw niya Hindi siya ng- matiti. Oo. Hindi, yun. Ito makakaalam. Sige, sige. Hindi siya maano eh. Ano to? Hindi, ayaw niya nang may gagalawin sa kanya. Ayaw niya na okay. gano'n. As in, lalaki lang siya na ano. Pero walang... Paano siya nasa-satisfy?
Nag-iipit hanggang sa matapos lang siya. Nag-iipit? Ipit. Ah. Scissoring. Hindi. As in, parang hirap explain. Basta iniipit lang yung legs. Grabing Ano pwede control. yun? Grabing control naman nun. Sa babae, gano'n naman talaga. So, irarab niya yung legs niya? Hindi, ito lang. Kaipit lang ganyan. Tangina, may orgasm dyan sa ganyan. Oo. Hindi tangina kahit saan pala kayo pwede sa ano. Tapos pag nasa jeep ka, mahaba yung biyahe mo. Kaya po hanggang Moa, no? Oo, nakadami na. Hindi, totoo. Samantala Talagang yung mga ano. lalaki sa jeep na ganyan. Alabas. Tatakpan pa ng bag eh. Ganun lang. Ang weird ng anatomy ng tao, no? Hindi ko alam na may ganun. Ako rin, hindi ko rin alam eh. Ngayon ko lang din Alam yan. nalaman. Oo, okay din eh. No? Ano, Dahil okay natin din. nalalaman eh. Daming nalalaman na bago. Sa lalaki ba, ano bang parang ganyan natin na ano? Hawakan mo talaga eh. Kasi ano Halata talaga ito yun. nakwento sa akin ni Tiny to. Nung, Sige, ako na lang. Nung college pa tayo. Maniniwala Ang sila hilig dyan. daw ni Tiny, magdede-4 siya. Uupuan yung Tapos kamay. nakaipit din eh. Nakaipit yung ano, yung edits niya abang nakade-4. Gaganon lang siya. Ano? Paano? Abang nakade-4, gaganon lang siya. Sige. Tapos lalabas na. Ayan, kapin yan. Sige. Ako magkikwento ng real talk mo sa akin. Okay? Meron tong ginagawa si Delano dati. Sabi niya, Tines, minsan pagka magjajabol ka, upuan mo yung isa mong kamay. Mamamanhid yan. Yung numb na talaga. Iba na. Tsaka mo hawakan yung edits mo. Parang hinahawakan ka ng ibang tao kasi walang feeling. Manid. Tapos De, ano yun? minsan, nag-send pa ng video yan, tinuraan niya yung kamay niya. De, yung Ay, hindi, ano, wag kang bumali. Lalala mo yun? Yung yung tunay yun, yung sa kamay. Ano lang kasi, parang wala eh. Pero yung sa kamay, yung upuan na matagal, joke yun sa Gone in 60 Seconds na movie. yung sinabi mo sa akin isa, Alin? na pagka nagjajabol daw siya, tapos hindi pa siya na-horny, medyo susundutin niya yung hinliliit nung yung butas ng Kadiri. Tangina mo, invento mo. Di ba? Sasabay daw ganun. Tapos pag hindi pa raw siya na-horny, Ina mo. Ang inalalambot yun pag ganun. Ano mo, mawawalan tayo ng mga sponsor na ito. Mga brand deals. Putang ina nila. Putang ina mo, sponsor yan. Tangina, dami na i-develop sa episode na to. Ang title ng episode na to, Kaya kayo, yung mga gusto mag-podcast dyan, mag-ingat kayo sa mga gustong mag-sign sa inyo. Pakiyo. i-blip na lang natin Tsaka yung yung buong mga abogado dyan na umaayos ng mga legal ng mga kumpanyang yan. Hindi na nababayaran yung iba. What's up, attorney? Fuck you. Tangina, blip niya yun, tol. Ang ina mo. Kaso pa. Nakakainis ka. Ayos, nakakainis talaga siya. Si ano yun eh, may tawag si Gab dun eh. Sige. Malungkot na si Gabo, malungkot na si Gabo. Ang dami niya i-blip po. Ang daming blip nito. Anyway, so katuwa, internal lang naman yan. Pero dahil alam nyo na, edi external na. Basta kayo, mag-iingat kayo sa mga ano. Laging mag-ingat kayo sa mga pinipirmahan yung kontrata. Kami, naging maingat naman kami. Kaya, pero pakyo lang. Shoutout pala kay Na isang naging mabuti sa amin. Napakabait. Totoo. Gagawin, daming blip nito. Aray ko. Tangina, wag mo i-blip. buong episode, i-blip na natin. I-mute mo pag-upload. Kaya ito yung maganda eh. Pag nag-live tayo, kahit i-blip natin sa video, maririnig nila yung actual na ano eh. Tinandaan nila, no? Alin? Tinandaan nila yung mga Tapos kinoment ano. din, oh. Tanginang yan. De, pero balang araw, mga kada, magsiset tayo ng live na podcast. Yeah. At So- meron na kami possible venue dyan, Besh. May possible venue na. So ngayon, ang mangyayari, dito nyo makikita yung pinakang raw na walang edit. Siyempre, paano mo i-edit yung live, di ba? So maririnig nyo yung mga words na biniblip namin minsan na Maririnig nyo yung mga katagang binibitawan na talagang rumakagasa. Tapos saka nyo maintindihan ba't kailangan namin i-blip kasi hindi handa ang mga tao para marinig yung mga biniblip At namin. hindi handang marinig nung pinaparinggan namin yung sinasabi namin. Kasi baka kasuhan ka. Yan si attorney eh. Anyway, Tangina si attorney pa yung ginamit nung para kasuhan tayo. So, i-watch out nyo yun, yung live podcast namin. Siguro, pwede na natin sabihin live recording ng podcast, kagaya ng ginagawa ng mga ibang idol natin. Pero mag-interact tayo sa kanila Oo naman, sa oo mismong naman. live. Tapos, konti lang to siguro mga max 40 lang. Kaya paunahan lang sa ticket. RSVP. Oo. So, kung gusto nyo kami makita sa personal, siguro
Magsiset kami doon kahit tigi-tigi isang kanta rin para at least meron tayong... Anong area ba pinaka-possible ngayon? Para may idea na sila. Siguro, pinakamalapit sa lahat, siguro Marikina. Pinakamalapit sa inyo. Di gitna yun eh. Gitna ng Rizal. Na nating Gitna lahat. ng malapit sa QC. Ito, realistic, Marikina yung area. So kayong mga nanonood, kung interesado kayong makapanood ng pinakang first ever live podcast ng Kada Kwento Podcast, mag-message kayo sa page, paalam nyo na interesado kayo. Wala pa kaming prices sa mga tickets, pero kayo ang pinakang unang makakanood Mag-send nito. kayo ng letter of intent. Dapat notarized. Kung hindi notarized, pwede nyo kontakin si attorney para ma-notar. Kung kinangin na maisingit lang lahat no? Pero yun nga, di ba, okay dun sa pwesto na possible na pagkaan. Malaki. Malaki, masarap din yung mga kape, ganyan. May mga snacks. Pero kung hindi lang kape ang hanap nyo rin maangas na billiards, dito lang yan sa The Shaft, tol. The best The Shaft. billiards in Marikina Bro, City. kahoy ba to? Kahoy? Parang... Alin? Yung table? Oo. Jacob, yung table nyo, gawasan yan. Yung material, kahoy, marmol. Marmol? Kanya ako pa tinitignan eh. Sabi ko, parang di kahoy ito ah. Kakaiba eh. Ang ganda, no? Modern na modern. Yung bola, gawa to sa ano, no? Sa tusk ng elepante. yung Mount Everest. Oh, yun. Sabi ko sa inyo. Yung cue ball nila, yellow yan. Pinipris nila yan every after game. Shit. Ganda nung table. Ilan table nila? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, Dati no? pag ano eh, no? Nasa siya, no? Sa bilyaran. Parang kakabahan ka, baka mapaaway. Wala. Ngayon, tignan mo na maitsura. Tol na ba? Yayamanin. Dati tol. ang mga bilyaran niya may kasamang dart pa eh, no? Oh, Yung darts, parang ano siya, nilalaro mo na sabay. Parang scorean. Meron ganun. ako napuntahang bilyaran dati sa tapat ng PSBA sa Katipunan, sa baba. Bilyaran siya, sinasabay naman namin doon. Pusoy. Oo, Tas nakita na ako. sa gilid may nagda-drugs. Lahat ng recreation pwede mong gawin. Gusto ko yung kwento mo na nag-sit-in ka doon. Sa tangina, binanggit ko yung pangalan ng school eh. Oo, nag-sit-in ako doon. Doon sa school na yon, sa PSBA. Okay naman. Tangina mo, pang internal lang yun, nakakaya. Pero may mga alam mo yun talaga. Anyway, so yun, tara. At ang tunog na yun ng hudyat para basahin namin ang mga komento from previous episodes. At ito ang kada comments. Kada comment number 1. Mula kay Aljun Seriales. Bulag na kasi ako. Pwede pa describe itsura ni Maricar at Gabrang. Si Tiny kasi nakita ko na noon. Malaaga mulak na pinatangkad. Pinatangkad lang. Tapos si Chris, malapiolo na may pagkabadang. Peace. Shoutout sa asawa ko na Kakampi mo ba talaga? Kakampi mo ba talaga? Tol, tingin ko si Maricar Hindi, nag-comment pero yan. no shit, yung lalaki na yan, nag-comment na yan before. Kasi sinerch ko siya, ano talaga siya, legally blind talaga siya. Pero nakuha niya yon gradual, hanggang totally nawala na. Okay. So, ayun. So, kung nakita niya na ako dati, agamulak na pinatang. Magsiselos si Agamulak. Si Gab, describe daw si Gab. Matangkad, na chinito. Hindi naman. Kaya matangkad, 6'3". 6'3". Ano yan? Post Malone. Post Malone. Post Malone Tagalog. Balbasarado. Tsaka ano. Yun. Maricar. Si Maricar. Cute, sexy, hot, Matangkad. gorgeous, fabulous, glamorous with glitters. At That's sinungaling. it. Si Chris. Grabe ka naman sa parang badang. Siguro ang sinasabi niya lang na parang badang yung height. Oo, Posible, siguro. napakagwapo na itong kaibig. Tingnan. Tama! Beautiful eyes, beautiful eyes. Hey! Ganda-ganda kaya ng ilong niyan. Nande, oh. Sino ba kamukhang artista ni Maricar? Siguro pag nakapikit ka, Rupa May Quinto. Pag nakadilat ka, Win-win Oo. Marquez. Siguro Rufa May na Morena. No? Ganon siya, Rufa May na Morena.
Si Jeffrey ba, di-describe Tuloy ako mo na mag-describe tuloy kay mo na Jeffrey. yung kada-comments. Alam ko na yan. Alam ko na yan. Number 2. Alam mo naman, di ba, may ginaguess kami minsan si Jeffrey. So, kung kailangan mo ring i-describe ko si Jeffrey, doon sa huli mong nakita nung may paningin ka pa, Tol, may pera ko dito. Magkano ba? mabait naman to si Jeffrey. Ito ang kada comment, number 2. Mula kay J. Lunlo Chavez 1216. Pa-shoutout mga idol. Kadas from Bagong Barrio, Caloocan. Kaila direct. Wow. Sarap nyo lang pakinggan while working office. Tumatawa na lang ako bigla at nakaka-relate din sa iba nyong kwento. Keep it up. Kailangan nyo magtagal till 1M subs. Good luck. God bless. Wow. Saludo. Sana umabot. Mabuhay sa'yo. 1M subs. Oo nga, no? Kakayanin. Kaya yan. At ito ang kada comment, number 3. Mula kay Perfect World, PG9RV. Solid tong podcast na to eh. Kompleto, may malalim mag-isip, may comedy, may aldab. 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 Paano yung kaway ni Aldab? Paano yung kaway ng Aldab? Paano ikaw ng aldab? Yung ginagawa mo dati, Besh. Yung ginagawa mo. Oo, sige, no, Sige na. No. Paano? Wow. Hindi mo nanonood ng TV. Tayo na. Sinisira ka talaga ni Maricar, no? Pansin mo. Nagbabawi yan. Hindi mo kakampi, no, Badang? Anyway, so, ayun, ito kada comment, number 4. Mula kay Marco TV 1995. Kada, napakinggan ko yung podcast nyo about kung papaano kayo nagka-connect sa isa't isa. Pag natapos bahay namin sa Rizal, doon kayo mag-podcast. He. Saludo. Kala ko, doon na kayo tumira. Dapat nga magbo-bootcamp kami nito ni Delano sa Oo. Tagaytay dati. Tangina, yun talaga yung plano. May bootcamp. Walang alisan. Talagang tangina, araw-araw tayo Content doon. lang. Bootcamp. Talagang pag nandun kayo, contentan lang ng contentan talaga. Pero putang ina, imagine ninyo kung meron tayong isang malaking, anong tawag doon yung magkakatabing bahay? Townhouse. Compound. Let's say. Compound. Compound. Kung may compound tayo, tapos kunwari may isang malaking investor na kinuha tayong lahat. Oh, ito may compound ako dito. Araw-araw kayo magkontent. Kaya Si yung ano, Tol? stay- Di ba si Kong TV, gumawa siya ng compound. Sama-sama sila doon. Magagawa tayo ng Tol, Tinyville. Nandun tayo lahat. Tinyville. Di ba? Try kaya natin, no? At least kahit lang 1 eh, no? month lang, nasa isang lugar lang tayo. 1 month. Hindi natin kaya, Maricar. Bakit? Ayaw namin kasama si Sansan. Hindi mo kasi kaya yung 1 month na hindi kasama si Sansan. Totoo. So, Mahirap nga yun. Hindi naman. Diyos ko, madali lang naman yun. Pero isipin mo kung lahat tayo papasok sa PBB. Okay nang ina. Ang gulo nun. Tangina, sino kaya una mapapalabas tingin nyo? ako, pangarap ko pumasok ng PBB, pero gusto ko lang din maglinis. Bro, speaking of PBB, may nakausap akong dating PBB eh. Tapos, tinanong ko siya, alam mo naman na televise yan. Yung reason ng pagkatanggal mo, bakit mo siya ginawa? Inutos lang din daw sa kanya. Eh? Oo. So sinasabi mong scripted, Scripted? din yung... Oo. Parang ganun nga yung sinasabi ng tao na yun. Sino yan? Limutan ko na eh. Ibiblip mo naman eh. Sino ba yan? Basta, yung dati to. Sino nga? Kabatch nila Robby Domingo. Matagal na. La Kim Chu. Oo. Hindi. Kim Chu, Robby Domingo yun. Hindi, nauna Magkakabatch si yun. Kim. Hindi, nauna si Kim. Anyway, yeah, so, ganun naman talaga. Mga scripted yung mga hype na yan. Ito ang kada comment, number 5. Mula kay Eric Nice, 38. Kamusta, Tiny? Gabrang, Maricar at Chris. Kamusta? Sinimulan ko mula episode 1. Sinimulan ko to, walang naniniwala, kaya tinigil ko. Ano? Sinimulan ko mula episode 1 last May at 2 weeks ago lang. Hoy, pakinggan nyo to. Sige. At 2 weeks ago lang, nakahabol sa latest nyo na episode. Swabe mga discussion nyo, dami makaka-relate. Natutuwa at nalulungkot at the same time nung narinig ko tawag ni Maricar kay Chris, my loves. Yun din tawagan namin ng wifey ko. Sadly, she passed away almost 2 years ago. Kaya tulad ng sinabi ko, nakakatuwa na may halong lungkot pag naririnig ko yung my loves kay Maricar. Yun lang, more power to your channel.
So, kada una nakikiramay kami sa pagkawala ng asawa mo at dahil nalulungkot ka dyan simula ngayon, ibiblip na namin tuwing sasabihin ni Maricar kay Delano yun. Palitan ko na Pabor ka ba lang. doon, Besh? Ibiblip? Kung papalitan mo yung tawag mo kay Delano, ano itatawag mo? Ano? Ano gusto mo? Ang corny. Bukod sa badang, ha? Bibi. Bibi ko? Corny nga. Ano? Bibi ko. Bibi ko? Hi! I'm a mermaid. David. I'm a mermaid. Nagbe-baby talk kayo? ako si Santo Niño. Sinapian ka lang. Oo, madalas. So, ikaw, Besh, paano ka mag-baby talk? Hindi pwedeng one way ang baby talk eh. Oo. Are you okay, baby? Miss mo na. Alin? Cringe. Dako, wala naman nung... Tanga. Miss mo na yung Hong Kong natin. Alin? Na-miss ka si Vishnu nga lately, panay Tigil reminis ka na eh. nga. Talagang ginaganon, sinizigzag mo pa. Alin ba? Alin? Tama na? Yung usapan daw. Oo nga. Hindi yung show. Kung gagawa kasi si ano. Di, ang sinasabi ko, si Vishnu lately nagre-reminis sa mga posts niya na para Nakakatawa. panay ibang bansa natin. Totoo. Oo. Pero ang tanong, are you okay, baby? Gago. At ito, at yun ang kada comment. Hoy, tangina si Big Bang Floyd. Big Bang Floyd dito nag-produce ng Pera in this bitch. Na siya yung producer ng Pera in this bitch. Isa ring lehitimong taga Marikina. Ay, pero ano siya dito? Taga dito siya pero ano siya dito? Persona non grata siya. Kaya palihim lang to paglalabas eh. Parang mysterious lang. Ito, palabas si Lloyd. Labas na. Mabilis na, halika na. Mabilis lang. Mabilis lang. Bigyan mo yung mic, bigyan mo yung mic. Halika na. Bis Halika na. na. Sige, Siya, sige na. siya yung nag-produce mga tol ng Please. Pera in this bitch yung kanta namin nila Price Tag. Ay, Oy, nahiya. putang ina, nahiya. mahiyain. Sa ibang episode, ano natin yan. sorry, type. Tropa namin ni Agi din yan. So, Kob, pagka mahiyain dito, pinapalabas, di ba? ayan. So, ayun. Anyway, napakasarap dito sa ano, no? Oo naman. Saan? Dito, sa shaft. Di, tsaka masarap yung pagkain nila. Putang ina, tol. Yung palang natitikman natin. Sa mga hindi pa natin na-upload na shoot natin nung mga nakaraan, may mga pika-pika pa tayo. Ang sarap din. Grabe. So, ayan. Nablanko na naman tayo. So, ayun. Naalala niyo yung episode dun sa gym? Yung bigla na lang tayo huminto. Ay, may did, Pero ang kulit sabay-sabay. no? Lagi tayo may ganun, no? Oo. Grabe. Tapos yung, hi. Ay, kami ni Maricar yun eh. Nagkakasabay kami sa... Ay. Anyway, so yun. Bago natin tapusin ang palabas na to, magpapasalamat ulit kami sa Maono Philippines para sa pag-provide ng mga mikroponong gagamitin namin ngayon at sa mga susunod pang episode. I-check out nyo sila sa Maono Philippines page at also sa Orange app. Andun Orange sila, app. di ba? Oo. Huwag kayong magpapapeke kasi may mga scam. So doon kayo, make sure nyo na Maono Philippines talaga yung bibilan ninyo. Ang Instagram nila, Maono Global, tsaka Maono_Philippines. O sige, Maono na kami. Mauna na kami, guys. Anyway, yeah, so gusto lang namin sabihin sa inyo na may mga merch kami ulit sa www.salute-official.com. Andyan ang mga Salute Lifestyle merch. At syempre, Sevenfold Club na makikita nyo sa www.sevenfoldclub.com. At may page na niluluto si Maricar. Si Gabrang nasa Spotify. Ako nasa Spotify. Si Chris Delano nasa Spotify. At may Rate My Bar Season 4 na mapapanood nyo every Tuesday and Friday, 6 p.m. At sa mga gustong mag-avail ng law services ni attorney, Yeah. mag-message lang kayo sa kanya. Feeling mo may... Naalala ko yung nag-comment nung May nakaraan. official sa Provident, pero secret lang. Secret. Naalala ko yung nag-comment ticket. Nag-comment sa YouTube. Jaywalking pa lang daw yung kaso. Yung Illegal parking. Sabi, pag kinuha mo daw si attorney as lawyer, tapos kahit jail parking lang daw yung jail parking, jailwalking. Illegal parking. Jaywalking. Jaywalking. Jaywalking, makukulong. Reclusion perpetua. Putang ina. Alam mo, tama ka. Anyway, yeah. So kami ang Last Row Media. Nandito kami ngayon sa The Shaft Billiards and Cafe, the best billiards bar in Marikina. At nanonood ako si Tiny Montana. Frank. Maricar! Chris Delano. At ang guest natin for today's episode. Jipri. At nanonood kayo ng Season 2 ng Kada Kwento Podcast. Let's get it. Yeah.